Patay ang isang grade 5 student sa Batangas matapos suntukin ng kanyang kaklase. Sa Camarines Sur naman, huli sa dashcam ang ilang sasakyang nag-overtake dahil kahit nasa double yellow lane. Yan ang iba pang balitang probinsya, hatid ni Jamie Santos. Normal lang ang daloy ng mga sasakyan sa kalsadang ito sa Iriga City, Camarines Sur. Kapansing-pansing nasa bahagi na ng double yellow lane, pero isang elf truck pa rin ang nag-overtake. May sumunod pang motorsiklo na may dalawang sakay at parehong walang helmet. Ilang segundo lang, sinundan pa ito ng isa pang motorsiklo. Nabahala ang ilang motorista, lalo't school zone ng lugar. Wala pang pahayag ang Land Transportation Office kaugnay nito. Sa Tanawan City, Batangas, isang grade 5 student ang namatay matapos umanong suntukin ng kaklase. Nag-ugat daw ang alitan ng suspect at ng biktima sa asaran. Nauwi sa suntukan hanggang sa mabagok ang ulo ng biktima sa sahig. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero kalaunay namatay rin. Pinag-iisipan ng pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo laban sa suspect. Dahil menor de edad, nasa kustodiya ngayon ng DSWD ang suspect. Sa Santa Rosa, Laguna, patay ang isang gwardya matapos pagbabarili ng mga nakamotorsiklong salarin. Ayon sa ilang saksi, kababalik lang ng gwardya sa kanyang pwesto matapos kumain nang biglang lapitan ng gunman at pinagbabaril. Inaalam pa ngayon ang pagkakakilanlan ng mga salarin at motibo ng krimen. Sa Ramon, Isabela, patay rin sa pamamaril ang isang negosyante. Mga nagpanggap umanong pulis sa mga suspect nang atakihin nito ang tindahan ng biktima. Nasaksihan ng kanyang misis at anak ang krimen. Hindi sinaktan ng mag-ina ng biktima. Pero tinangay ng mga suspect ang tatlo nilang motorsiklo na kalaunay na-recover naman. Tingin ng pulisya, hold-up robbery ang motibo ng mga suspect na patuloy pa rin tinutugis ngayon. Sa San Fernando, Romblon, aabot sa mahigit 30,000 pisong halaga ng mga kahoy ang nadiskubre sa Joint Anti-Illegal Logging Operation ng mga pulis kasama ang mga taga-DENR. Mga kahoy daw ito na galing sa iligal na pagtutroso. Dinala muna sa tanggapan ng DENR ang mga na-recover na kahoy habang inaalam kung sino ang nag-iwan ng mga ito sa lugar. Jamie Santos, GMA News.